Ayan ang ating kantang Paraiso. Of course, hatid sa atin ng ating special guest for today or tonight. Yan, dahil gabi ngayon dito sa London. At kasama na po natin ang mga naggagandahan dilag dito sa ating Cyber Pinoy Radio. Ang ating special guest, ang magkakapatid na Golayan Sisters. Ayan, okay. Can you hear me clearly? Can you hear my audio clear? Loud and clear? Apo. Ayan, okay. So, welcome po muli sa Golayan Sisters. Ayan. At nakasama na po natin sila. At sa wakas ay gumana ang ating audio. Ayan, okay. So, before we start, no, baka gusto nyo pong batiin muna ang ating mga listeners. Sino man sa inyo? Sino gusto mauna? Ay, hello po. Binabati po namin lahat po ng listeners ng cyberpinoyradio.net. Hello po. Ayan. And kindly introduce yourself muna para malaman naman nila yung mga names po natin. Diba? Kaya hello, ako po ang eldest sa amin and my name is Almira. Ayan, si Almira Golayan Cercado. Tama po ba? Opo. Okay. And sino po yung sumunod sa iyo? Ayan, hello po. Ako po si Irene at ako po yung second. Hello po. Irene. Yan. Hello, Miss Irene. And who's the next one? Ay, hello po. Good evening po. Ako po si Maylene. Ako po ang pangatlo. Ayun. Okay. And who is the youngest among the four? Yes, hello po sa inyo lahat. Ako po si Selena at ako po yung bunso. Ayan. So, Almira, Irene, Maylene, and Selena. Is that right? Sir, yeah. pwede lipat. So, yun ang pagkakasunod-sunod ng ating sa mga magkakapatid. Okay, so welcome po dito sa ating Cyber Pinoy Radio at ang aking programa po ay tinatawag na Nightlight with DJ Brad. Maraming salamat sa pagpapa-unlock niyo po sa akin. Alam ko, nasa kayo ngayon eh. Wala kayo sa Pilipinas ngayon eh, di ba? Asan ba kayo ngayon? Opo. Yes, medyo malayo-layo po kami sa Philippines. Malayo talaga. Pero dahil sa technology, nagkakalapit-lapit tayo at dahil na rin sa Cyber Pinoy Radio, di ba? So, nasan po ba tayo ngayon? Okay lang po ba sabihin sa ating mga tagapakinig? Yeah. Ngayon po, dito po kami ngayon sa LA po. Dito po sa California. Ayun, Los Angeles. Hindi po Pampanga. California po yan. Ayan, okay. So, welcome po muli sa ating programang Nightlight. And, actually, kita niyo na po kami. Yes, kitang-kita na namin kayo. And, yan, okay. So, medyo natotoxic ako kasi talagang kayo yung pinakamarami ngayon na na-interview ko eh. Kasi ang last na na-interview ko na girl band is yung West End Mamas na naka-base dito sa London. And they have received an award. They have received an award recently na Best New Group dito sa Aliw. Annual Aliw Awards. Yan. Yun ang nakuha nilang Kaya na-interview natin sila. Salamat naman sa pagkakataon. Salamat sa Diyos na na-interview natin sila. And I am very proud and honored na kayo naman ang nakasama namin dito. Ayan, marami ho nag-aabang sa inyo. Thank you po. It's an honor din. Thank you po. Ayan, maraming salamat po. At okay, so siguro bago natin umpisahan yung tanungan, bibigyan ko lang kayo ng konting parang introduction. I mean, yung mga listeners natin. Actually, ang Golayan Sisters ay sila yung recent na nanalo sa World Championship of Performing Arts o yung Y-Copa nitong taon lang na to. At napakagaling po ng grupo na to. At talagang sila yung nagdala ng karangalan para sa Pilipinas, di ba? Yung manalo dun, it's something already eh. So hindi matatawaran basta-basta yun eh. And recently din, sila rin po yung nanalo sa Showtime, yung Showtime Bida Ka Pamilya. Tama ba yung Yes. Bida Ka Pamilya. Last year po yan. Last year. So they were the grand champions. Ayan, okay.
Napakatindi talaga ng ating guest ngayon. And, Okay, Lord. yes. Salamat sa Diyos, of course. And, okay, so, sa mga listeners, yan po, ang kaunting background lang naman na alam natin ngayon. Pero, eto ngayon ang ating isa sa mga itatanong sa kanila. So, as a group, yung Gulayan Sisters, initially ba, Gulayan Sisters na kayo? Paano po ba nagsimula ang Gulayan Sisters? Siguro kung sinong sasagot, siguro by 1, 2, 3, 4 na lang. Siguro, or depende sa inyo kung sinong pwedeng sumagot. Mag-throw na lang po. Sige pa. Okay, so that's the first question. Paano po ba nagsimula ang Gulayan Sisters? And actually po sa mga hindi po nakakaalam, kami po yung formerly Cercado Sisters. And yung Gulayan Sisters po, kakapalit lang po namin ng name just last year po nung nag-join po kami sa Showtime. Pero nag-start po kami as Cercado Sisters and nag-start po yung group namin noong 2002 and na-discover po kami noong 2005 sa Fam Jam. It's a family singing contest po sa QTV11 and naging second runner-up po kami doon. And yung producer po ng show na yon, siya po yung nagdala po sa amin dito din po sa Amerika para po i-represent ang Philippines. As junior division po kami noon, as 2006. So, Fam Jam. Yun yung Cercado po, yun po yung last name namin. Sa father side, yung Gulayan is the mother side po namin. Ayan, tanong ko na rin, no, kasi syempre sinabi niyo na rin na kayo yung Cercados dati. Bakit kayo nagpalit ng pangalan? Ayan, actually po, marami po nagtatanong yan, pero wala naman pong malaking reason ba't kami nagpalit. Siguro lang po nung nag-join po kami ng Showtime last year, sabi po kasi ang Bida Kapamilya is kailangan po talented na sa singers or dancers. So, ang nakuha po naming side is sa side po ng mother po namin sa Gulayan family. Kasama po namin yung lola po namin at saka yung dalawang uncle po na. So, doon na po nag-start. Yung nanalo po kami doon and then nakapasok po kami sa Sarah G Live as backup ni Miss Sarah Geronimo. Naging Gulayan Sisters na po yung tawag nila sa amin. So, yes po. Ayun po. Ayun pala yun. Okay. So ano, no, sa mga fans ng Cercado Sisters, baka kasi may fans kayo nalilito sila. Baka may fans kayo na inaabangan kayo as Cercados, tapos sabi nila, parang nawala na yung Cercados. Tapos hindi nila alam, kayo pala yung Cercados, di ba? As Gulayan. Opo. Nakakatuwa nga po minsan may nagsasabi, uy, kamukha ni Cercado Sisters. Hindi sabi namin. Buti hindi sinabing buti hindi sinabing walo ba kayo? Wala nagtatanong ng ganun. But anyway, meron pa kayo sinalihan noon, 'di ba, bago kayo mag-Fam Jam. O after siguro ng Fam Jam, parang according to my research, first time yung sumali sa Wycopa, tama po ba? Kailan ba 'yun? Yun po yung year 2006, nanalo na rin po kami as junior grand champion of vocal group of the world. Yun po yung year 2006 po. So talagang na kayo, talagang mula pagkabata hasa na talaga kayo sa mga awards, di ba? Talagang marami na kayong awards na nare-receive. Yan, okay. Very blessed lang po kami. Oo, kasi kakaiba yung grupo nyo. Actually, ako mismo, kasali din ako sa sa isang choir. Actually, choir lang naman. Hindi naman talaga totoo. Pero, I find it very hard na kumanta with the soprano, with the alto, and tenor. Kasi bass ako Harmonies. Oo, bass ako. Tapos, kapag kumakanta kami, nahihirapan akong sumabay sa umpisa. Kasi, syempre, hindi naman ako talentadong Pinoy, katulad ninyo. So, ayun. Ano ba yung nyo? Parang masasabi ninyo na technique na ginawa ninyo? O talagang inborn ba yan? O, I mean, talagang gift na po ba yan sa inyo? O skill po ba yan na develop?
through time? Siguro masasabi po namin God's gift po talaga. Actually, nag-start po talaga kami. Hiwa-hiwalay po kami. Hindi po namin akalain na magiging guru po talaga kami. Ako po, solo ako nung bata po ako. Tapos, ilang tatlo sa dance contest pag sumasali kami sa fiesta. So, hiwalay po yung pag lumalaban po ako, sila po tatlo yung laging sumusuport sa akin. Tapos hanggang yung mga napag-aaralan ko po sa voice, kasi may nag-scholar po sa akin sa voice lesson, yung Sicilian voice training. So, shinare ko po sa kanila yung mga konting nalalaman ko. Hanggang nalalaman ko po na kaya rin po pala nilang kumanta, gano'n. Hanggang yung tita namin na-discover po kami, si Sally Nazario po. Na-discover niya po kami, tapos sinabi niya, bakit hindi na lang daw po kami maging grupo? So, ayun po. Doon po nag-start. Ayun. So, meron talagang nakapansin ng inyong talento, no? And not only that, kasi hindi naman siguro talaga kayo mahahasa ng ganyan kung talagang wala sa inyo yung talent na yun. I think, pinanganak na kayong talagang merong ganun talent. Do you agree? Do you agree? Thank you po. I think everyone will agree. I think everyone will agree, lalo na yung mga nakapanood na ng mga shows ninyo. And talagang very powerful ang mga performances ninyo. Talagang kumbaga sa kapag nandun ka mismo siguro sa venue, kung saan kayo nagpa-perform, talagang mapapawaw ka eh. And I've seen some of the performances through YouTube. At hindi lang yan, yung mga live performances din nyo. Actually, si Miss Almira, sino po ba si Miss Almira sa inyo ulit? Ayan. Ako po. Si Miss Almira, actually, nakita na kita minsan sa isang praise song festival. Yung A Song of Praise. Po. Sa Asop, yes. Napanood kita through internet streaming. I don't know kung kasama mo silang tatlo or ikaw lang. But yun, napakinggan ko yung awit mo na With You. Do you still remember that? Yeah, yung song na yun. Nag-support lang po kami na. Andun po ba kayo, no? Nung araw wala po ako maging interpreter ng song na yun, Kuya Lester. Okay. And then, ayun po, sumali rin po kami as Circado Sisters. Nag-interpret din po kami ng You Are My Light. You Are My Light sa ASOP. Alright. That's in, sa ASOP TV na yan. O dito sa ASOP TV na. Okay, so... okay. So, I have to search for that kasi parang wala ata akong copy niyan. Okay. So, congratulations Miss Almira. At talagang, alam ko yun ang naging champion di ba? Doon sa, yun ang Song of the Year. Tsaka ikaw rin yung naging, Interpreter of the Year, di ba? Ayun. So, napakagaling. Yan. Okay. So, congratulations. And, about naman doon sa, doon sa paglabas-labas niyo sa TV, lalo na nung nanalo kayo as yung champion, nung una pa lang, nung bata pa kayo, ang piyesa nyo ata yung Paraiso, no? Tama ba? Yes po. Doon sa Waycopa, tama ba? Yun sa Waycopa. Opo, Paraiso. Isa po yun sa mga nakakuha po ng gold medal po namin nung Waycopa year 2006. Waycopa, okay. So, after nun, nung achievement na yon, nung paglabas-labas niyo sa TV, kasi parang talagang nakilala na rin kayo ng mga tao, anong naging epekto sa buhay ninyo yun? Kasi I think before hindi naman kayo talaga nag-show sa public, at I think hindi rin kayo parang siguro lahat naman nag-uumpisa sa sa simple, yung simpleng diyan ka lang kumakanta sa bahay ka lang o kaya doon sa kung saan man. So, after nung winning nyo na yun, anong naging pagbabago sa buhay ninyo? Ayan, pang Miss Universe ata yung tanong. Malaki po yung naging pagbabago. Kasi po, first time po namin makalipad nun sa US. First time po namin mag-travel. Tapos ganito pa, sa US pa po. Then, nanalo pa po kami. Kasi marami rin po kaming delegates na nakasama. Tapos mga tikat po silang singers sa Philippines like si Jonalyn Viray and Brennan. So, kami po nag-uumpisa pa lang, hindi namin akalain na ganun at a young age po na ganun. Mananalo po kami as, yun nga po, one of the top awards sa Waycopa. So, ang changes po na nangyari sa amin, nagkaroon po kami ng mga gigs po, lalo na po sa Malacanang, ganun, nakilala po kami. And naimbitahan po kami sa Monaco, France po para magkaroon ng benefit concert para po sa mga Iraq victims, parang mga war victims po.
So, hanggang, ayun, marami po kaming, nagkaroon din po kami ng experiences na ma-expose sa TV, yun, ma-interview po sa Channel 7, dumami ang contacts ninyo. Dumami ang bookings ninyo, dumami ang contacts, dumami ang mga tao nakakilala sa inyo. So, yung pagiging singer nyo ba, namana nyo ba yan? O, I mean, meron ba sa pamilya ninyo na dating singer or nasa field ng music? Meron ba sa inyo sa pamilya? Pumas ko ba? Yung papa po ni mama, mga lolo po namin, mga musicians sila. Hindi daw kami nagmana. Kasi po marami tatanong, usually siguro po marami nagsasabi, baka sa parents daw po kami nagmana. Pero ang totoo po sa mga lolo po talaga, musicians po sila sa province ng Isabela. So, ang tawag po sa kanila, Banda Golayan. Yes. Banda Golayan. Sa province po namin. Yes, Banda Golayan. Pero ngayon po lahat po sila wala. Ayun, unfortunately po, hindi po namin sila na-meet. Yung lolo nyo, hindi nyo na-meet. So, hindi nila nakita yung naging success ninyo sa buhay. Parang ganon. Okay. Okay, that's a bit sad to hear, no? Kasi, syempre, parang gusto mong i-share yung success mo sa buhay dun sa kung saan mo man nakuha yung talent mo. Tapos, wala naman pala. Pero, but anyway, ang importante is yung ngayon naman eh. Yung mga, kung sino yung nasa paligid. Pero naniniwala naman po kami na, yung spirit nila nasa amin. Kasi po, hindi ko naman po sasabihin na parang weird. Minsan po kasi pag kumakanta kami, parang feeling nila, ang dami daw po namin. Parang ang dami-dami namin, pero 4 po kami. So, feeling namin, kasama namin Sabay yung nasa likod. Joke lang. Umaga pala dyan ngayon, no? Napakaliwanag. Kaya, anyway, okay, so, doon sa talentadong Pinoy naman, no? Kasi napanood ko na rin yung talentadong Pinoy ninyo. Doon sa panahon na nandun kayo as lumalaban, meron pala nangyari doon na parang tumigil kayo. Anong nangyari doon? Ako po, ano po yun unexpected. Isa po siya sa mga naging challenge. Big challenge na. Kasi hindi po namin expect na stop kami. Pero ano lang po yun, conflict between former management po namin. Tapos, naayos din po yun. Hanggang, kung napanood nyo po, nakabalik po kami. Yes, so nakabalik kayo. Nakabalik kayo. And then, sino ba yung nanalo dun sa Talentadong Pinoy? Dance. Basta dance, ano po, ballroom eh. Kasi mixed talent yun eh, di ba? Mixed talent. So, kahit anong talent pwede nilang isali. Ayun, okay. So, okay, ito naman, personal question. So, isa-isa sa inyo siguro sasagot. Umpisahan natin kay, I think you are Selena, doon sa nasa right ko. Apo, Selena. Yes, Selena. Umpisahan natin. So, sino yung influence mo pagdating sa music? O yung singer na gusto mo na lagi mong ginagaya? Ito, mga personal na tanong but as a group later, maybe you answer that also. Okay? So, Miss Selena? Actually po, ano po talagang gusto ko pong gayahin, si Beyonce po. Ultimate Pares tayo! Yan din sa gayahin. Si Beyonce po talaga. Hindi meron din ako sa video. Si ano? Black Man? Si Beyonce. Pero minsan, gusto ko rin po si Taylor Swift. Yung mga Selena Gomez. Meron ba kayong mga idol na mga like old artist? Like Barbara Streisand, sino ba? Celine Dion. Yung mga ganon. Ako po si Mariah Carey. Ayan. Okay. Sample po, Ate Mira. Mamaya tayo magsasample. Maganda to kasi nasa isang account lang kayo ng Skype. Pwede kayo magsabay-sabay. Kasi last time, yung West and Mamas, magkakaiba sila ng account, 3. So, hindi sila pwede magsabay-sabay na kumanta. But this time, napakaswerte ng mga listeners natin. Maririnig nila dito lang sa Nightlight ang harmony na mahirap kong gayahin. Anyway, yung susunod po natin, hulaan ko yung name mo. Mylene? Apo. Galing ko naman. Sige. So, Miss Mylene?
Ako po si Beyonce po din eh. Ay, ikaw pala si Maylene. Akala ko siya si Maylene. Kuya Goyo. Go. Sino pa daw? Sino pa? Whitney Houston po. Whitney Houston, aba. Sa grupo po ba ninyo, ikaw ba yung parang nakikita ko na bumibirit lagi? Si Ate Mira po. Ayun, ako po yung taga-salo lang. Soul po ako. Okay, how about, so, yun yung paborito niya, no? How about yung si Almira naman? Ayan, natching na si Almira. Okay, so, si Almira naman, si Miss Almira. Siguro po, yun po, si Mariah, si Celine Dion, gano'n. Ariana. Yun po, gusto ko si Ariana Grande kasi para hip-hip. sa mga OPM artist natin sa Pilipinas, sinong hinahangaan ninyo? I mean, particularly ikaw. Miss Sarah. Miss Sarah po yung hinahangaan ko talagang. And Charisse. Sarah. Si Sarah. Okay, so let's go to naman, kay Miss Irene naman. Saka inaagaw po nila Beyonce. Lloyd. So Miss Irene. Gusto ko po si Adele. Kasi po kahit hindi po, as an alto po, na-appreciate ko po si Adele kasi kahit hindi po siya bumibirit, napaka mafe-feel mo talaga yung kinakanta niya yun. Ayun. Quality. Yung quality ng voice. Parang ini-interpret niya through songs. Yes. Yung mga emotions ng tao, di ba? So, napakaganda. Yes. May napanood ako sa inyo na parang nagsosolo na nagigitara. Is that you, Miss Irene? Ako po. Ayun, talaga. Si Mama po nagturo nun, gitara. Actually, kung hindi niyo po natatanong si Maylene po kasi talaga nag-arrange sa mga songs po namin. Apo, sa vocal harmony. Tenga lang po. So, siya yung musically inclined sa inyo pagdating sa grupo ninyo. Yes. Sino naman yung tumatayong head? Siyempre, siguro, yung pinakamatanda na rin, no? Tama ba? Apo. Pinakamaganda po. wala yun. Huwag kayo mag-alala kasi kung... Ako panganay, sa age na lang po dinadaan. Hindi. Kasi pinakamaliit po ako, so pinagkakamala po akong bulsa. Wala po kasi vitamins noon yung mga panahon namin ni ate. Lang po. Lang ba? Hindi nyo naman kinakain pati kanin. Kaya, lang siguro kaya hindi masyadong Anyway, yun. So, sino naman yung yung parang more on sa decoration? Sinong may talent sa inyo nun? Anong decoration? Sa costumes po? Parang I mean sa pagdating sa mga designs, etc. Or costumes, let's say costume, yung mga props nyo, o meron kayong taga-gawa ng ganon? Or kayo rin ba? Yung mama po. Mama nyo naman. Yung mama po ang aming pong taga-gawa ng costume, taga-design. Siya po tumutulong lang po kami pag meron po kami mga ideas. Wow. So, yun pala, no? Marami pala kayong mga katulong din. So, bukod kay mama, nabanggit nyo ano ulit nangyari kay daddy nyo? Nasa Philippines po. Naiwan po sila. Si ate po, yung eldest po namin, kasi 5 girls po kami and 1 boy. Si daddy sumasama ba sa production nyo? Sumasama ba sa production si daddy? Yung daddy nyo? Sumasama po ba siya sa production? Yun sa hindi po. Support lang po talaga si Papa. Mahihain po yun. So, more on moral support lang siya. Pero, siya, very lucky siya. He's a very lucky father, actually. At narinig ko nga rin yung kwento ninyo dati na pwede niyo ba ikwento sa amin ng konti yun, yung about dun sa history ng Cercado Sisters? Opo. Actually po, bago po kami mag-start na as a group, yung papa po namin, nagbobote jaryo lang po. Tapos yun nga po yung mama po namin, lahat po ng mga pwedeng pasukan, Tupperware dealer, Avon, Natasha, lahat na po, pinasok po nila para lang po makapag-aral po kami magkakapatid. And tapos, pumunta po kami sa Tugigaraw noon, sa Cagayan, meron po umampon sa amin para po mapag-aral po kami sa high school. Ayun po. And dun, yung year po na yun, dun po pumasok yung Fam Jam. Kaya,
bago po kami pumunta dito sa Manila, kumanta po kami sa Sabungan kasi wala po kami pamasahe. So, doon po nag-start yung namin kakapatid. Istorya namin. So, talaga, napursige kayo na para bang yung sumikat, di ba? Para magkaroon kayo ng maitutulong sa inyong mga magulang. Napakagandang napakagandang objective kasi kalimitan ang mga tao gustong sumikat dahil para magkaroon lang ng fame, 'di ba? Ng kasikatan. Hindi man kung ano pa man. Kaya yung iba parang tinatawag natin na one-time millionaire lang. Na biglang yayaman tapos biglang nawawala dahil alam mo 'yun, pagkayaman nila, wala na silang ginagawa kundi gumastos. Wala na silang tinutulungan kundi sarili lang nila. Inaangkin nila lahat. Hanggang sa mabuyo pa sila sa drugs, etc. Yun, maraming nawawala na sumisikat sila, pero marami ring nawawala agad. Pero kayo, iba ang motibo ninyo eh. Yun ang nakakaiba din sa inyo dahil parang parang ganito, parang OFW kayo eh, para sa tingin ko. Kasi katulad namin na nandito sa ibang bansa, particularly dito sa United Kingdom. Kaya ako nandito dahil gusto kong suportahan ng pamilya ko. Yan. Yes. Particularly my parents. Yun. So, yung mga kapatid ko, etc. So, ginagawa akong sakripisyo to para sa kanila. Parang kayo din. But through music, yun naman ang ginagamit ninyo para masuportahan sila. Through singing. Tama. Saka, nakita po kasi namin yung hirap ng parents namin na alam niyo po, para mapag-aral po kami, nagbote dyaryo po yung papa namin. Tuwing nakita namin siya, parang kami po yung nahihirapan. So, yung nag-usap-usap kami na pag kami nabigyan ng pagkakataon po na makapag-work, katulad po itong blessing na talent namin, nakakapagtapos po kami ng pag-aaral dahil sa pagkanta namin, nakasurvive po kami. So, ito na po yung bread and butter po namin, ito pong pagkanta. So, very blessed po kami na binigyan kami ni Lord ng ganong klaseng talent and parents na very supportive po sa ginagawa niya. Okay. So, sige. Bago natin ituloy ang ating interview, ay mag-break po muna tayo saglit. At i-receive na po natin ang ating mga callers maya-maya. Sige po. Yan. Okay. So, salamat po, Gulayan Sisters, para sa isang gabi na pinakaantay ko talaga. At syempre ng mga listeners din natin at ang mga fans ninyo na nag-aantay din sa inyo. Maraming salamat. At magbabalik po tayo sa mga listeners po natin. Magbabalik po tayo after po ng ilang paalala. Dito lamang yan sa Nightlight with DJ Brad. Only here at Cyber Pinoy Radio. Ang istasyon na may pusong Pinoy, purong Pinoy. Actually, nag-start po talaga kami. Hiwa-hiwalay po kami. Hindi po namin akalain na magiging grupo talaga kami. Ako po, solo ako nung bata po ako. Tapos, ilang tatlo sa dance contest pag sumasali kami sa fiesta. So, hiwalay po yung pag lumalaban po ako, sila po tatlo yung laging sumusuport sa akin. Tapos hanggang yung mga napag-aaralan ko po sa voice, kasi may nag-scholar po sa akin sa voice lesson, yung Sicilian voice training. So, shinare ko po sa kanila yung mga konting nalalaman ko. Hanggang nalalaman ko po na kaya rin po pala nilang kumanta, gano'n. Hanggang yung tita namin na-discover po kami, si Sally Nazario po. Na-discover niya po kami. Tapos sinabi niya, bakit hindi na lang daw po kami maging grupo? So, ayun po. Doon po nag-start. Ayun. So, meron talagang nakapansin ng inyong talento, no? And not only that, kasi hindi naman siguro talaga kayo mahahasa ng ganyan kung talagang wala sa inyo yung talent na yun. I think, pinanganak na kayong talagang merong ganun talent. Do you agree? Thank you po. Naman na po sa mga lolo. I think everyone will agree, lalo na yung mga nakapanood na ng mga shows ninyo. And talagang very powerful ang mga performances ninyo. Talagang, kumbaga sa kapag nandun ka mismo siguro sa venue, kung saan kayo nagpa-perform, talagang mapapawaw ka eh. And I've seen some of the performances through YouTube. At hindi lang yan, yung mga live performances din niya. Actually, si Miss Almira, sino po ba si Miss Almira sa inyo ulit? Ayan. Ako po. Si Miss Almira, actually, nakita na kita minsan sa isang praise song festival. Yung A Song of Praise. Sa Asok, yes. Napanood kita through internet streaming. I don't know kung kasama mo silang tatlo or ikaw lang. But yun, napakinggan ko yung awit mo na With You. Do you still remember that?
Yeah, yung song na yun. Nag-support lang po kami nun. Andun po ba kayo, no? Tapos po, at araw wala po ako maging interpreter ng song na yun, Kuya Lester. Okay. And then, ayun po, sumali rin po kami as Circado Sisters. Nag-interpret din po kami ng You Are My Light. You Are My Light sa ASOP. Alright. That's in, sa ASOP TV na yan. O dito sa ASOP TV na. Okay, so... okay. So, I have to search for that kasi parang wala ata akong copy niyan. Okay. So, congratulations na Miss Almira. At talagang, alam ko yun ang naging champion di ba? Doon sa, yun ang Song of the Year. Tsaka ikaw rin yung naging, Interpreter of the Year, di ba? Ayun. So, napakagaling. Yan. Okay. So, congratulations. And, about naman doon sa, doon sa paglabas-labas niyo sa TV. Lalo na nung nanalo kayo as yung champion. Nung una pa lang, nung bata pa kayo, ang piyesa nyo ata yung Paraiso, no? Tama ba? Yes po. Doon sa Waycopa, tama ba? Yun sa Waycopa. Opo, Paraiso. Isa po yun sa mga nakakuha po ng gold medal po namin nung Waycopa year 2006. Waycopa, okay. So, after nun, nung achievement na yon, yung paglabas-labas niyo sa TV kasi parang talagang nakilala na rin kayo ng mga tao. Anong naging epekto sa buhay ninyo yun? Kasi I think before hindi naman kayo talaga nag-show sa public at I think hindi rin kayo parang siguro lahat naman nag-uumpisa sa sa simple, yung simpleng diyan ka lang kumakanta sa bahay ka lang o kaya doon sa kung saan man. So, after nung winning nyo na yun, anong naging pagbabago sa buhay ninyo? Ayan, pang Miss Universe ata yung tanong. Malaki po yung naging pagbabago kasi po, first time po namin makalipad nun sa US. First time po namin mag-travel, tapos ganito pa, sa US pa po. Then, nanalo pa po kami kasi marami rin po kaming delegates na nakasama, tapos mga sikat po silang singers sa Philippines like si Jonalyn Viray and Brennan. So, kami po nag-uumpisa pa lang, hindi namin akalain na ganun at a young age po na ganun. Mananalo po kami as, yun nga po, one of the top awards sa Waycopa. So, ang changes po na nangyari sa amin, nagkaroon po kami ng mga gigs po, lalo na po sa Malacanang, ganun, nakilala po kami. And naimbitahan po kami sa Monaco, France po para magkaroon ng benefit concert para po sa mga... Anyway, yung susunod po natin, hulaan ko yung name mo. Maylene? Apo. Galing ko naman. Sige. So, Miss Maylene? Ako po si Beyonce po din Ay, ikaw pala si Maylene. Akala ko siya si Maylene. Kuya Goyo. Go! Sino pa daw? Sino pa? Whitney Houston po. Whitney Houston, aba. Sa grupo po ba ninyo, ikaw ba yung parang nakikita ko na bumibirit lagi? Si Ate Mira po. Ayun, ako po yung taga-salo lang. Soul po ako. Okay, how about, so, yun yung paborito niya, no? How about yung si Almira naman? Ayan, natching na si Almira. Okay, so, si Almira naman, si Miss Almira. Siguro po, yun po, si Mariah, si Celine Dion, gano'n. Ariana. Yun po, gusto ko si Ariana Grande kasi para hip-hip. sa mga OPM artist natin sa Pilipinas, sinong hinahangaan ninyo? I mean, particularly ikaw. Miss Sarah. Miss Sarah po yung hinahangaan ko talagang. Si and Cherie. Sarah. Si Sarah. Okay, so let's go to naman, kay Miss Irene naman. Saka inaagaw po nila Beyonce. Lloyd. So Miss Irene. Gusto ko po si Adele kasi po kahit hindi po as an alto po, na-appreciate ko po si Adele kasi kahit hindi po siya bumibirit, napaka mafe-feel mo talaga yung kinakanta niya yun. Ayun. Quality. Yung quality ng voice. Parang ini-interpret niya through songs. Yes, yung mga emotions ng tao, di ba? No? So, napakaganda. Yes. May napanood ako sa inyo na parang nagsosolo na nagigitara. Is that you, Miss Irene?
Ako po. Ayun, talaga. Si Mama po nagturo nun, gitara. Ayan. Actually, kung hindi niyo po natatanong, si Maylene po kasi talaga nag-arrange sa mga songs po namin. Apo, sa vocal harmony. Tenga lang po. So, siya yung, Hindi po siya yung, mag-gitara and mag-piano. siya yung musically inclined sa inyo pagdating sa grupo ninyo. Oh, yes. Sino naman yung tumatayong head? Siyempre, siguro, yung pinaka-matanda na rin, no? Tama ba? Apo. Pinakamaganda po. wala yun. Huwag kayo mag-alala kasi kung Ako panganay, sa age na lang po dinadaan. Hindi. don't Kasi worry. pinakamaliit po ako, so pinagkakamala po akong bulsa. Wala po kasing vitamins noon yung mga panahon namin ni ate. Lang po. Am lang ba? Hindi nyo naman kinakain pati kanin. Kaya, lang siguro kaya hindi masyadong manas. Anyway, yun. So, sino naman yung yung parang more on sa decoration? Sinong may talent sa inyo nun? Ano pong decoration? Sa costumes po? Parang I mean sa pagdating sa mga designs, etc. Or costumes, let's say costume, yung mga props nyo, o meron kayong taga-gawa ng ganon? Or kayo rin ba? Yung Mama po. Mama nyo Yung Mama naman. po ang aming pong taga-gawa ng costume, taga-design. Siya po tumutulong lang po kami pag meron po kami mga ideas. Wow. Design. So, yun pala, no? Marami pala kayong mga katulong din. So, bukod kay Mama, nabanggit nyo ano ulit nangyari kay daddy nyo? Nasa Philippines po. Nasa Naiiwan po. po sila. Si ate po, yung eldest po namin, kasi 5 girls po kami and 1 So, boy. si daddy Yung sumasama ate ba po sa namin. production nyo? Sumasama ba sa production si daddy? Yung daddy nyo? Sumasama po ba siya sa production? Yun sa mga Hindi shows? po. Support lang po talaga si Papa. Mahihain po yun. So, more on moral support lang siya. Pero, siya, very lucky siya. He's a very lucky father, actually. At narinig ko nga rin yung kwento ninyo dati na pwede niyo ba ikwento sa amin ng konti yun, yung about dun sa history ng Cercado Sisters? Opo. Actually po, bago po kami mag-start na as a group, yung papa po namin, nagbobote jaryo lang po. Tapos yun nga po yung mama po namin, lahat po ng mga pwedeng pasukan, Tupperware dealer, Avon, at Iraq victims, parang mga war victims po. Opo. So, ayun, marami po kaming, nagkaroon din po kami ng experiences na ma-expose sa TV, yun, ma-interview po sa Channel 7. Dumami ang contacts ninyo. Dumami ang bookings ninyo, dumami ang contacts, dumami ang mga tao nakakilala sa inyo. So, yung pagiging singer nyo ba, namana nyo ba yan? O, meron ba sa pamilya ninyo na dating singer or nasa field ng music? Meron ba sa inyo sa pamilya? Yung papa po ni Mama, mga lolo po namin, mga musicians po sila. Hindi daw kami nagmana. Kasi po tatanong usually, siguro po marami nagsasabi, baka sa parents daw po kami nagmana. Pero ang totoo po sa mga lolo po talaga, musicians po sila sa province ng Isabela. So, ang tawag po sa kanila, Banda Gulayan. Yes. Banda Gulayan. Sa province po namin. Yes, Banda Gulayan. Pero ngayon po lahat po sila wala. Ayun, unfortunately po, hindi po namin sila na-meet. Yung lolo nyo, hindi nyo na-meet. So, hindi nila nakita yung naging success ninyo sa buhay. Parang ganon. Okay. Okay, that's a bit sad to hear, no? Kasi, syempre, parang gusto mong i-share yung success mo sa buhay dun sa kung saan mo man nakuha yung talent mo. Tapos, wala naman pala. Pero, but anyway, ang importante is yung ngayon naman yung mga, kung sino yung nasa paligid. Pero naniniwala naman po kami na, yung spirit nila nasa amin. Kasi po, hindi ko naman po sasabihin na parang weird na, minsan po kasi pag kumakanta kami, parang feeling nila, ang dami daw po namin. Parang ang dami-dami namin, pero 4 po kami. So, feeling namin, kasama namin siya ba yung nasa likod? Joke lang. Umaga pala dyan ngayon, no? Napakaliwanag. Kaya, anyway, okay. So,
doon sa Talentadong Pinoy naman, no? Kasi napanood ko na rin yung Talentadong Pinoy ninyo. Doon sa panahon na nandun kayo as lumalaban, meron pala nangyari doon na parang tumigil kayo. Anong nangyari doon? Ako po, ano po yun unexpected. Isa po siya sa mga naging challenge. Big challenge kasi hindi po namin expect na stop kami. Pero ano lang po yun, conflict between former management po namin. Tapos, naayos din po yun. Hanggang, kung napanood niyo po, nakabalik po kami. Yes, so nakabalik kayo. Apa. Nakabalik kayo. And then, sino ba yung nanalo dun sa Talentadong Pinoy? Dance. Basta dance, ano po, ballroom eh. Kasi mixed Ayun, talent dance is yun fun. di ba? Mixed talent. So, kahit anong talent pwede nilang isali. Ayun, okay. So, okay, ito naman, personal question. So, isa-isa sa inyo siguro sasagot. Umpisahan natin kay, I think you are Selena, doon sa nasa right ko. Apo, Yeah? Selena. Yes, Selena. Umpisahan natin. So, sino yung influence mo pagdating sa music? O yung singer na gusto mo na lagi mong ginagaya? Ito, mga personal na tanong but as a group later, maybe you answer that also. Okay? So, Miss Selena? Actually po, ano po talagang ako po ang gayahin, si Beyonce po. Ultimate Pares tayo! Yan din sa actually, si Beyonce po talaga Hindi, meron din ako sa video. Si ano? Black Man. Si Beyonce. Pero minsan, gusto ko rin po si Taylor Swift. Yung mga Selena Gomez. Meron ba kayong mga idol na mga like old artist? Like Barbara Streisand, sino ba? Celine Dion. Yung mga gano'n. Ako po si Mariah Carey. Ayan. Okay. Sample po, Ate Mira. Mamaya tayo magsasample. Maganda to kasi nasa isang account lang kayo ng Skype. Pwede kayo magsabay-sabay. Kasi last time, yung Wes and Mamas, magkakaiba sila ng account, 3. So, hindi sila pwede magsabay-sabay na kumanta. But this time, napakaswerte ng mga listeners natin. Maririnig nila dito lang sa Nightlight ang harmony na mahirap kong gayahin. Tama ba yung Yes. Bida Ka Pamilya. Last year po yan. Last year. So, they were the grand champions. Ayan, okay. Napakatindi talaga ng ating guest ngayon. And, Okay, Lord. Yes. Salamat sa Diyos, of course. And, okay, so, sa mga listeners, yan po, ang kaunting background lang naman na alam natin ngayon. Pero, eto ngayon ang ating isa sa mga itatanong sa kanila. So, as a group, yung Gulayan Sisters, initially ba, Gulayan Sisters na kayo? Paano po ba nagsimula ang Gulayan Sisters? Siguro kung sinong sasagot, siguro by 1, 2, 3, 4 na lang. Siguro, or depende sa inyo kung sinong pwedeng sumagot. Mag-throw na lang po. Sige pa. Okay, so that's the first question. Paano po ba nagsimula ang Gulayan Sisters? Actually po sa mga hindi po nakakaalam, kami po yung formerly Cercado Sisters. And yung Gulayan Sisters po, kakapalit lang po namin ng name just last year po nung nag-join po kami sa Showtime. Pero nag-start po kami as Cercado Sisters and nag-start po yung group namin noong 2002 and na-discover po kami noong 2005 sa Fam Jam. It's a family singing contest po sa QTV11 and naging second runner-up po kami doon. And yung producer po ng show na yon, siya po yung nagdala po sa amin dito din po sa Amerika para po i-represent ang Philippines. As junior division po kami noon, 2006. So, Fam Jam. Yun yung Cercado po, yun po yung last name namin. Sa father side, yung Gulayan is the mother side po namin. Ayan, tanong ko na rin, no, kasi syempre sinabi niyo na rin na kayo yung Cercados dati. Bakit kayo nagpalit ng pangalan? Ayan, actually po, marami po nagtatanong yan, pero wala naman pong malaking reason ba't kami nagpalit. Siguro lang po nung nag-join po kami ng Showtime last year, sabi po kasi ang Bida Ka Pamilya is kailangan po talented na sa singers or dancers. So, ang nakuha po naming side is sa side po ng mother po namin sa Gulayan family. Kasama po namin yung lola po namin at saka yung dalawang uncle po na. I see. So, doon po nag-start.
Oh. Yung nanalo po kami doon, and then nakapasok po kami sa Sarah G Live as backup ni Miss Sarah Geronimo. Naging Golayan Sisters na po yung tawag nila sa amin. So, Yes po. Ayun po. Ayun pala yun. Okay. So ano no, sa mga fans ng Cercado Sisters, baka kasi may fans kayo Nalilito na sila. baka may fans kayo na inaabangan kayo as Cercados, tapos sabi nila parang nawala na yung Cercados. Tapos hindi nila alam kayo pala yung Cercados, di ba? As Golayan. Opo. Nakakatuwa nga po minsan may nagsasabi, uy, kamukha ni Cercado Sisters. Buti Sabi namin. Buti hindi Thank you sinabing po. buti hindi sinabing walo ba kayo? hindi wala nagtatanong ng ganun. But anyway, meron pa kayo sinalihan noon, 'di ba, bago kayo mag-Fam Jam. O after siguro ng Fam Jam, parang according to my research, first time yung sumali sa Wycopa, tama po ba? Kailan ba 'yun? Yun po yung year 2006. 2006, nanalo na rin po kami as Junior Grand Champion of Vocal Group of the World. Yun po yung year 2006 po. So talagang ano na kayo, talagang mula pagkabata hasa na talaga kayo sa mga awards, di ba? Talagang marami na kayong awards na nare-receive. Yan, okay. Blessed lang. Very blessed lang po kami. Oo, kasi kakaiba yung grupo nyo. Actually, ako mismo, kasali din ako sa sa isang choir. Actually, choiran lang naman. Hindi naman talaga totoo. Pero, I find it very hard na kumanta with the soprano, with the alto, and tenor. Kasi bass ako eh. Harmonies. Oo, bass ako. Tapos, kapag kumakanta kami, nahihirapan akong sumabay sa umpisa. Kasi, syempre, hindi naman ako talentadong Pinoy, katulad ninyo. So, ayun. Ano ba yung nyo? Parang masasabi ninyo na technique na ginawa ninyo? O talagang inborn ba yan? O, I mean, talagang gift na po ba yan sa inyo? O skill po ba yan na develop through time? Siguro po, masasabi po namin God's gift po talaga. Ayan, ang ating kantang Paraiso. Of course, hatid sa atin ng ating special guest for today, or tonight. Yan, dahil gabi ngayon dito sa London. At kasama na po natin ang mga naggagandahan dilag dito sa ating Cyber Pinoy Radio. Ang ating special guest, ang magkakapatid na Golayan Sisters. Ayan, okay. Can you hear me clearly? Can you hear my audio clear? Loud and clear? Apo. Ayan, okay. So, welcome po muli sa Golayan Sisters. Ayan. At nakasama na po natin sila. At sa wakas ay gumana na ang ating audio. Ayan, okay. So, before we start, baka gusto nyo pong batiin muna ang ating mga listeners. So, sino man sa inyo, sino gusto mauna? Ay, hello po. Binabati po namin lahat po ng listeners ng cyberpinoyradio.net. Hello po. Ayan. And kindly introduce yourself muna para malaman naman nila yung mga names po natin. Diba? Kaya hello, ako po ang eldest sa amin and my name is Almira. Ayan, si Almira Golayan Cercado. Tama po ba? Opo. Okay. And sino po yung sumunod sa iyo? Ayan, hello po. Ako po si Irene. At ako po yung second. Hello po. Irene. Yan. Hello, Miss Irene. And who's the next one? Ay, hello po. Good evening po. Ako po si Maylene. Ako po ang pangatlo. Ayun. Okay. And who is the youngest among the four? Yes, hello po sa inyo lahat. Ako po si Selena at ako po yung bunso. Ayan. So, Almira, Irene, Maylene, and Selena. Is that right? Sir, Yeah. pwede ilipat yung negative. So, yun ang pagkakasunod-sunod ng ating
sa mga magkakapatid. Okay, so welcome po dito sa ating Cyber Pinoy Radio at ang aking programa po ay tinatawag na Nightlight with DJ Brad. Maraming salamat sa pagpapa-unlock niyo po sa akin. Alam ko, nasa ano kayo ngayon eh. Wala kayo sa Pilipinas ngayon eh, di ba? Asan ba kayo ngayon? Opo. Yes, medyo malayo-layo po kami sa Philippines. Malayo talaga. Pero dahil sa technology, nagkakalapit-lapit tayo at dahil na rin sa Cyber Pinoy Radio, diba? So, nasan po ba tayo ngayon? Okay lang po ba sabihin sa ating mga tagapakinig? Yeah. Ngayon po, dito po kami ngayon sa LA po. Dito po sa California. Ayun, Los Angeles. Hindi po Pampanga, California po yan. Ayan, okay. So, welcome po muli sa ating programang Nightlight. And, actually, kita niyo na po kami. Yes, kitang-kita na namin kayo. And, yan, okay. So, medyo natotoxic ako kasi talagang kayo yung pinakamarami ngayon na na-interview ko eh. Kasi ang last na na-interview ko na girl band is yung West End Mamas na naka-base dito sa London. And they have received an award. They have received an award recently na Best New Group dito sa Aliw. Annual Aliw Awards. Yan. Yun ang nakuha nilang ano. Kaya na-interview natin sila. Salamat naman sa pagkakataon. Salamat sa Diyos na na-interview natin sila. And I am very proud and honored na kayo naman ang nakasama namin dito. Ayan, marami hong nag-aabang sa inyo. Thank you po. It's an honor din. Thank you po. Ayan, maraming salamat po. At okay, so siguro bago natin umpisahan yung tanungan, bibigyan ko lang kayo ng konting parang introduction. I mean, yung mga listeners natin. Actually, ang Golayan Sisters ay sila yung recent na nanalo sa World Championship of Performing Arts o yung Y-Copa nitong taon lang na to at napakagaling po ng grupo na to at talagang sila yung nagdala ng isa ng karangalan para sa Pilipinas, di ba? Yung manalo doon, it's something already eh. So hindi matatawaran basta-basta yun eh. And recently din sila rin po yung nanalo sa Showtime yung Showtime Bida Kapamilya, tama ba yung